kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Kaya noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Ilalabas ko po ang sulat ko sa Pangulo kasama ng bidyong ito. Si Yusek Jojo Cadiz. Okay, manumnum ng araw po sa inyo lahat at welcome po ulit dito sa inyong Tatabunan PH channel mga kababayan. Ito, pag-uusapan natin mga kababayan, bagman ni PBBM. Kinumpirma ang binulgar ni Zaldico mga kababayan. Yan yung katanungan natin ngayon mga kababayan. Ito, sasagutin natin ngayon mga kababayan. At itong video na ipinakita natin, isa ito sa mga videos na in-upload ni Zaldico mga kababayan. At dito, pakinggan natin ng kaunti. Hindi natin itong part 2 na ito sa I think season 2 ito niya. Season 2, episode 2 ito. Hindi na natin tatapusin. Okay? May pakinggan lang tayo ng kaunti. Titignan natin kung sino itong bagman niya. Tapos, tingnan natin kung anong mga nangyayari ngayon mga kababayan. Okay, so ito, pagpatuloy natin itong video na ito mga kababayan. So, paki-like po and share ng videos natin, din paki-subscribe din po ng ating channel. Ito mga kababayan. Ang video ito. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March. Jojo Cadiz mga kababayan, Undersecretary ng Department of Justice. Jojo Cadiz mga kababayan starring yan. Ito, patuloy natin. 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget." Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Ayan mga kababayan, napakinggan natin. Tatlong pangalan itong lumabas or starring dito mga kababayan. Then sa episode 3, lumabas naman doon yung pangalan ni Sandro Marcos at First Lady Liza Marcos mga kababayan. So ito na nga, ito yung pag-uusapan natin. Alleged bagman dito, si Jojo Cadiz, Undersecretary ng Department of Justice mga kababayan, na pinag-meet si Zaldico at si PBBM. Okay? At ito namang si Adrian Bersamin mga kababayan at Mina Pangandaman, ito yung lumapit kay Zaldico at nagdala ng dokumento regarding doon sa 100 billion na insertions ni PBBM dito. Okay? So ito na nga, sabi niya mukhang totoo kasi nung nag-meet sila Zaldico at PBBM through Jojo Cadiz mga kababayan, doon na nga nagalit itong si PBBM. Okay? So, may mga bridge pa pala ito mga kababayan. Jojo Cadiz, kung sa ligawan pa mga kababayan, siya yung bridge dyan. Okay? Tapos may mga utos-utos pa, tagadala ng regalo, tagadala ng bulaklak. Parang nahihiya pa si PBBM na maghatid mismo mga kababayan. Wala ito. Ano na nangyari dito sa tatlong tao na ito mga kababayan? Of course, alam naman natin na itong si Mina Pangandaman at si Adrian Bersamin.
ay nag-resign. Pinag-resign mga kababayan. At the same time, kasabay niyan, nasali na rin dito si Executive Secretary Lucas Bersamin mga kababayan. Naging kasi considered lolo ito si Lucas Bersamin kasi anak hindi pala. Hindi pamangkin mga kababayan or lolo. Correct me if I'm wrong na lang Sa pagkakaalam ko po ito ng kapatid ni Lucas Bersamin. Yeah, I think yan yung tama dito, So, nadamay na rin ito si Lucas Bersamin mga kababayan kasi lumabas na rin yung pangalan niya na itinuro yata ni Undersecretary Bernardo. Okay? Pero, hindi nagbanggit si Undersecretary Bernardo ni itong Adrian Bersamin, itong Mina Pangandaman, itong si Manny Bunuan, Cathy Cabral, itong si Jojo Cadiz. Okay? So, si Zaldico lang nagbanggit nito mga babae. Kung napapansin ninyo, every time may pangalang babanggitin dito si Zaldico, agad-agad pinagre-resign. Okay? So, dito natin, ito na nga si Mina Pangandaman, Adrian Bersamin, pinag-resign mga kababayan. Hindi na natin alam nasa na sila ngayon. Hindi na natin alam. Inibitahan ba ng ICI? Wala. Inibitahan ba sa Senate Blue Ribbon Committee? Wala. Inibitahan ba ng Ombudsman? Hindi natin alam. Sa pagkakalam natin, wala. So, medyo nakakaduda na ito mga kababayan, itong mga nangyayari na ito. At ito, kanina lang, Undersecretary. Yung pangalan na Jojo Cadiz, Undersecretary ng DOJ. Nag-resign na rin. At ito, may nadiscover itong Bilyonaryo News Channel, mga kababayan, kung ano yung background nitong si Jojo Cadiz. Ito, pakinggan natin mga kababayan. Isang araw matapos maisiwalat na may koreksyon umano sa isang contractor, kinumpirma ng Department of Justice na nagsumite na ng kanyang resignation si DOJ Undersecretary Jojo Cadiz. But as to whether or not this appointment has been accepted or acted upon, we have no news yet. So he has tendered it, but no news yet on whether it has been acted upon. No? So that's what all we know for now. Dagdag nito, hindi nila alam kung kailan eksakto ito nagpasa ng resignation dahil sa opisina ito ng Pangulo ipinasa. Unang pinaputok sa palasyo ang Opisina ng Pangulo nagpasa mga kababayan. Ito Undersecretary. Sa pagkakaalam natin, dapat doon sa Secretary sana. Di ba? Again, correct me if I'm wrong posibleng magiging mali ako dito. Pero sa pagkakaalam natin, Undersecretary ka, yung resignation mo, dadaan sana sa Secretary bago pumunta sa Malacanang sa presidente. Di ba? Kasi yan yung rank yan yung hierarchy. Pero ito, Undersecretary, direct. Special ito, mga kababayan. May special na relasyon sa presidente. Ito, patuloy natin. balitang nagbitiw na ito sa pwesto matapos maipabalitang may connection ito sa isang construction company na JSJ Builders Incorporated. Nako, mga kababayan. May construction company pa pala ito. Ito ang ngalan umano sa kanyang then 19-year-old son. Nako. 2023 lang na ma-incorporate ang GSJ. Pero agad itong nakakobra umano ng mahigit 200 milyong pisong proyekto sa Ilocos Norte. So imagine niyo yan, mga kababayan. Grabe na ito. Ito hindi ito binalgar ni Zaldico Itong information. Basta, iba yung informasyon ni binigay ni Zaldico. Ito pala, konti pa itong Bilyonaryo News Channel, nag-iimbestiga. Yung Ombudsman at ICI, hindi mo lang inimbitahan ito. Ito mga kababayan, may construction company siya 2023 pa lang. Nakakuha agad ng ano tawag nito? Proyekto sa gobyerno. Ako personally may kakilala akong kapasok lang na bilang kontraktor ng gobyerno mga kababayan.
maliit na construction company. Matagal na siya sa construction, karamihan niyang proyekto ay private. Pero of course, ito na nga, matagal na siyang nakikipag-bid sa mga proyekto ng gobyerno, mga kababayan. Unfortunately, just recently lang siya nakapasok. Bakit? Kasi ang hirap daw pasukin, mga kababayan. Ang daming kompetisyon, ang daming kailangang i-check. In fact, pati mga kagamitan. Hindi pwedeng hindi ready, mga kababayan. Kaya karamihan daw ginagawa dyan, yung mga maliliit na construction companies, para kunwari mayroon silang sariling kagamitan katulad ng mga trucks, katulad ng mga yung mga backhoe, yung mga malalaki, nakikipag-coordinate din sila sa mga nagpaparenta ng mga ganyan, mga kababayan. So, para every time magkaroon ng bidding, mayroon sila may papakita na, ito, mayroon kaming ganitong klaseng equipments. Parang ganyan. Yung iba nga, nangungutang sa bangko. Ito mga maliliit para talaga sa bidding maipakita. Still, ang hirap pa rin daw pasukin, mga kababayan. Pero ito si Jojo Cadiz, 19, anak niyang 19-year-old ang may-ari, 23 nag-umpisa, pasok agad. Anong lugar? Ilocos pa. Baluarte pa rin. Baluarte talaga ni PBBM, mga kababayan. Imagine niyo yan. Ngayon, sasakit ulo dito ni Claire Castro, mga kababayan. Ito, patuloy natin. 2022 naki-appoint ni Pangulong Marcos si Cadiz sa pwesto. Isang buwan matapos itong maupo bilang presidente. Tapos natubong Ilocos Norte. Matatanda ang naging pattern ito ng President's Legislative Team noong nagtatrabaho pa ito sa Senado. At tinapnoon ni Senador Amy Marcos para hawakan ang legal affairs ng Ilocos Norte noong gobernador pa si Amy. We do Close not talaga, know, mga kababayan. What basis, if any, the ombudsman would have to conduct its investigation. But certainly, as it is right now, as it stands, Nako, humina pa itong internet natin, mga kababayan. Anyway, ito, mga kababayan, pag-usapan natin. Imagine ninyo, unang-una, pinangalanan. Ito. Isa ito si Jojo Cadiz, mga kababayan, nakausap ni Zaldico at siya pa yung nagpamit, mga kababayan, dito kay PBBM. At ngayon na-discover, may construction company, pinangalan sa anak, 2023 pa lang, bagong-bago, nakakuha agad ng proyekto sa gobyerno at sa Ilocos pa. So dito natin masasabi, mga kababayan, nung binanggit ito, masasabi natin totoo yung mga aligasyon dito ni Zaldico kasi itong pag-resign na ito, mga kababayan, most likely, simpleng confirmation ito dito sa mga aligasyon ni Zaldico. Di ba? Imagine niyo, mga kababayan, si Zaldico lang nakapagpangalan dito kay Jojo Cadiz. Si Yusek Bernardo, hindi niya nabanggit itong mga pangalan na ito. Bakit ngayon? Sabi pa nga nila, kasinungalingan ang mga inilabas ni Zaldico. Mina Pangandaman, Adrian Bersamin. Diba? Pero ngayon, tanong natin, bakit nung sinabi ang pangalan ni Adrian Bersamin at Mina Pangandaman, bakit pinag-resign? Diba? Simple lang, mga kababayan. Bakit ninyo pinag-resign si Mina Pangandaman at Adrian Bersamin kung in the first place, ang mga sinabi ni Zaldico tungkol sa kanila ay kasinungalingan. Di ba? Ako personally, mga kababayan, nakikita ko dito yung pahayag ni Zaldico mukhang totoo. Bakit?
Kasi Malacanang mismo ang naniniwala dito. Imagine niyo, sila nagdi-deny kasi nungalingan daw, pero sila mismo naniniwala na si Mina Pangandaman at si Adrian Bersamin ay involved dito kasi binanggit ni Zaldico. Oh, di ba? O sino ngayon ang nakalilito dito? Si Zaldico ba? In fact, yung statement ka ni Zaldico, mga kababayan, klarong-klaro. Nakadetalye. Pati yung mga sinabi ng tauhan ni PBBM. Di ba? O, eto ngayon mga kababayan. Nung nabanggit na niya yung pangalan ni Jojo Cadiz, ay nag-resign ka agad. Again, anong sabi nila? Laban kay Zaldico? Kasinungalingan daw ang mga sinabi ni Zaldico. Oh, ngayon, pangatlo na ito, Jojo Cadiz. Pinag-resign. Kasi again, imagine yung mga kababayan ko, again, kung talagang naninindigan kayong kasinungalingan yung kay Zaldico, bakit yung pinag-resign? Pinagkatiwalaan yung tao, imagine niyo. Senador pa lang si PBBM. Nandyan na yan sa tabi niya. Ha? Kulang na lang maging boyfriend niya yan. Si Jojo Cadiz. Di ba? I-comment nyo dyan mga kababayan. Ano masasabi niyo dito? Ito klaro ito. Yet pinag-resign. Bakit pinag-resign nila? Every time may mabanggit, Manny Bunuan. Anyway, matagal na nang-resign si Manny Bunuan. Probably nakikita nila na since na-resign na si Manny Bunuan, mas madaling maimbitahan sa Ombudsman at ICI. So kaya pinaalis ng bansa. Di ba? Oh, ngayon si Cathy Cabral, I think nagbanggit si Bernardo. Naimbitahan ba? Ay, si Cathy Cabral, hindi man lang naimbitahan. Imagine niyo yan mga kababayan. O ngayon, itong si Jojo Cadiz, ayan tuloy na-discover yung kanyang mga kumpanya dito. So personally mga kababayan, sabi ko nga last time may ibang parte sa mga sinabi ni Zaldico na naniniwala tayo, may ibang parte na hindi. Pero ngayon, dahil dito sa ginagawa ng Malacanang mga kababayan sa kanya tauhan, na every time may sasabihin na pangalan dito si Zaldico, pinagre-resign nila. Oh. Di ibig sabihin, sila mismo naniniwala dito sa sinasabi ni Zaldico. Kasi kung ako, maninindigan akong kasinungalingan niya kay Zaldico, hindi ko pagre-resignin yung mga tao na yan. Kasi, dapat i-prove yan ni Zaldico. Ang nangyayari ngayon mga kababayan, ito na nga, every time mag-resign itong mga taong mababanggit dito, nawawala. Si Bunuan, umalis ng bansa. Si Cathy Cabral, hindi natin alam kung ano nangyayari ngayon. Di ba? At ito rin, hindi natin alam kung saan din ito magtatago ngayon mga kababayan. Imagine niyo yan. Again, mas mabuti pa yung ibang tao, lalong-lalo na yung mga kakamping, naintindihan natin na sila, hindi sila niniwala dito sa mga sinasabi ni Zaldico. Kasi, natatakot sila na si VP Sara ang papalit. At least, firm sila doon na hindi kami naniwala kay Zaldico. Okay? Kasi, in line doon sa kanilang action at desisyon. Pero dito mga kababayan, ang Malacanang nagsasabi, fake news. Fake news daw yung ginagawa ni Zaldico, paninira lang daw. Pero, yung action nila, kinukumpirma dito yung mga sinasabi ni Zaldico. O, di ba mga kababayan? I-comment niyo dyan kung anong mga obserbasyon niyo dito para mapag-usapan natin mga kababayan. Okay?
So, dito na po muna tayo. Paki-like po at share ng videos natin. Then, paki-subscribe din po ng ating channel. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.